nagtataka pa rin tayo saan kumuha ng boto ang akbayan. Oo. Paano nangyari yon? So may expected vote sila doon, sila mismo na nakapagtrabaho, no? At sinasabing, saan kinuha yung botong yan? So siguro silipin din ng COMELEC. At teka lang mamaya, antabayan niyo po, meron palang isang malaking sunog sa may bahagi po ng Tuy, Batangas. I-report sa atin ng live sa pamamagitan po ng ating Agila correspondent sa Batangas. Ipagpapauna na po namin sa inyo at antabayan niyo po ang report na yan. Pero teka lang muna, Kuya Benny, mukhang tuloy na bukas ng hapon ang proklamasyon sa 12 senador. Congratulations! Yes. Nagbunga na yung sinabi natin dito na iproklama na. Yan, oo. Dapat iproklama. Nabibitin pa nabibitin ng taong bayan. Hindi na kailangang hatiin pa. Kasi di ba dati, may mga nagre-request ata na partial. Ngayon wala, sabi ng COMELEC, Chairman Garcia, wala na, tuloy na po yan. 12 na po kayo. Ang magpa-partial lang tayo sa party list. Mukhang sa party list ata ay 6 lang muna na yung siguradong nakapasok at nakakuha ng sapat na boto. At yung tigatlo. Mukhang yung mayroong tigatlo. Meron tigalawa. Meron din tigalawa. Pero yung unang first 6 ata ang unang ipuproklama na may pinakamataas na botong nakuha. At kinakailangan kasing punan pala, Kuya Benny at mga kababayan, 63 congressmen from party list groups ang kukunin. So 63. Yes, eksakto. So, ang mangyayari, mauuna yung 6, kung tigatlo, tigalawa, 6, 12, so 18 agad. Yung susunod, isa-isa na. Maaring may dalawa. Kasi kung sabi mo 3 yung 6, yung 6 na... Hindi, 6, 12, 18. So kung tagka-3, 18 agad yun. 18 agad yun. Di ang matitira mo sa 63 ay... 42? 42, 43, mga ganon. Tama ba? Tama, oo. 18 56 ka mo? 63. 63. 63 di... Minus 18. Minus 18 di 45. 45 ba? 45. Tama. Sige, alam mo, broadcaster tayo, di ba? Hindi, dati akong konduktor kaya magaling tayong bila. So, ang natitira pa ay yung 45. Pero ang tanong, di ba 2%, 1 seat? Oo. Yun Hindi, kasi ang computation yan, 2% total vote cast. Ang batayan mo lagi yung kabuuan Oo. Yes. So, ito nga, lumalabas, gaya niyan, sa akbayan, ito... ilang porsyento na ba 6% sila mahigit 6.66%. Yan. So, 3 uupo rito. Sigurado na yan. Yung Duterte Youth, 5.59%. Ano ba to? 2 ba to? 3? Meron silang computation na tinatawag dyan Yung president kasi yan, yung banat issue yan na sila ata papasok din sa 3. 3 din ang dyan. Okay. Tapos yung Tingog, 4.36. So, 2 ito. 2 plus, parang pasok din ata sa number 3. 3. Sa 3 Hindi, 4.36. Pasok din, 3. Meron silang meron silang formula. May formula. So, maganda siguro para naman hindi maging yung nanghuhula ang taong bayan at hindi magkaroon ng agam-agam tungkol dito sa party list na ito ay maipaliwanag muli, no? Yan. COMELEC kung ano yung formula. Para naman na lahat ay alam no, na kayang magbida-bida pagkarating sa bilang na ito. Dahil would you imagine, paano ang gagawin, no? Well, in fact, kung gaya nito, kunwari number 5 ka, at ang boto mo ay may natira sa, kunwari 3% something, no? 3.5%. Yung 2% nagkaroon ng 1 seat. 1.5 ang natira sa'yo. Sure na yun, At yung sa number 30 o number 20, 1.5 din ang natira. Sino yung una mong paupuin? Yung number 5 o yung number 30? Diba? So, yung mga bagay na yan, malaman din natin. Siguro makapanayam natin ang COMELEC tungkol dyan. Paliwanag nila, paano? Mayroon silang paliwanag yan, hindi ko na naintindihan. Hindi, sa Lunes. Sa Para araw. maipaliwanag. At tawagan natin si,
Comelec Commissioner. Yun, Mismo, kaya diba? si Attorney Rex Laudianco. Hindi, mismo si Chairman. Ayun yun, madali mo matawagan. Ma-interview si Chairman. Tsaka napaka-friendly ni Chairman. Yes. And again, napakaganda ng nangyari sa eleksyon na ito, napakabilis. Alam nyo kasi ang maganda rin sa nangyaring ito, nabawasan yung tensyon. Ay, oo, wala nga halos eh. Oo, walang away, walang patayan. Yun yung meron man, isolated cases. No? But when it comes to yung sinasabi nating sistema gaya noon na pinatatagal. Pero well, nakita natin napakaganda ng eleksyon, napakabilis. Yes. Pero nagtataka pa rin tayo saan kumuha ng boto ang akbayan. No? Ito'y personal, personal nating... Baka marami silang inakbayan. Pare ko, boto mo ko. Yun. Ako ang akbayan. Would you imagine, saan nila hinugot yung botong yun? No? Gaya nitong Duterte Youth, hinugot tong boto nito sa Duterte issue. Yes. Okay? Yung Tingog, hinugot naman ito dahil kay Speaker issue. Yung mga naniniwala ba kay Speaker? Ayan, kasi ang representante niya ay asawa ni Speaker, si Ma'am Yeda. Yes. Ang CIS, ito naman yung Tulfo. Yan. No? Tsaka dati na yan. Talagang dati marami ng followers talaga yan. Yung Ako Bicol, dati rin ito. Dati na rin yan. Itong 4-piece, ito naman yung kila Libanan. Kila Nonoy Libanan. May sarili ring baluarte ito. Itong akbayan ang gusto kong itanong. Paano? No? I'll give you one good example. Doon sa Valenzuela, ang inaasahan, Valenzuela City, yes. Ang inaasahan dyan is yung Sibak. At yung Toda Action ang mangingibabaw sa boto. Dahil bakit? Kasi taga-riyan ba yung representante ng Toda Action? Toda Action Party List. At ang kapatid nung first nominee ng Toda, nag-number 1 pa bilang konsyal. Number 1 consular ng Valenzuela. Yes. Okay. At yung Sibak naman, alam naman natin na marami rin yung may religion nila doon. Doon sa lugar na yun. Kung kaya't inaasahan natin yung boto nila na magiging mataas doon. Okay. Pero yung akbayan, ano ba yung base nyo doon sa Valenzuela at nakuha nyo yung botong yan? Manggagawa? Kung manggagawa, syempre, doon na sa labor sector pupunta yun. Bakit sa akbayan, di ba? So, ito yung mga tanong lang natin. Yan isa pa lang sa lugar na actually, ito sila yung nagsabi sa akin Paano nangyari yon? So, may expected votes sila doon, sila mismo na nakapagtrabaho, no? At sinasabing, saan kinuha yung botong yan? So, siguro, silipin din ng Comelec kung saan kinuha tong 2 million plus votes na ito? Sa kasaysayan, sila may pinakamalaking boto ngayon. Oo. Yes. Ang Akbayan Party List Group. Yung party list, alam mo, Pilipino ang Pilipino, anong basehan? It's either napakagaling mo talaga, kaya ka binoto ng tao at kilala kang magaling. No? So, hindi natin tatawaran yung galing ni Chel Jokno. Naman. Yung ngayon, yung nakaupo ngayon, sino bang representante ng... Ang first nominee, si Chel Jokno. Yung ngayon. Yung mananalo ngayon. Pero yung kasi dati ng... Yung Sendanya ba yun? Si Ayon ba yun? Si Sendanya. Ngayon... Yung inaaway ni Senador Bato. Yes. Ang tanong ko, ano ba nagawa niyong malaki sa bayan na ito para mapansin kayo? Para kayo yung piliin na party list. Yun lang yung tanong ko Diba? Kumbaga, anong naging convincing power, diba? Ng akbayan para sila na unang-una, kayo na rin nagsabi na kulang yung kumbaga resources na hindi naman kayo gumastos ng todo at hindi rin naman na masyado yung exposure ng akbayan. Pero paano nangyari? Okay. Doon tayo nagtataka paano nangyari. No? Siguro it's about time na magsalita yung akbayan na saan nyo nakuha to? Gen Z? Baka sabihin ng akbayan, di na kayo papaliwanag. May boto na kami. Hindi, yung Gen Z raw. Sabi nila, yung, sa Gen Z raw galing yung boto nila Well, i-assume natin Gen Z. Pero, would you imagine, eto lahat Gen Z to, 2 million mahigit. Di ba? Baka. And would you imagine na halos
Kaya nga... Mayor yan nung lugar, sila nag-lead, sila Sa darating na eleksyon, Kuya Benny, maglalagay na ako, Jen Zubarjaga, party list. Yun. Gen Z, Gen Z. marami kami ngayon. Hindi, alam nyo, meron ba rito sa Akbayan na may nagawang yung talagang exemplary na kumbaga mapapansin ka ng taong bayan na kailangan to. Kailangan natin iboto. Ito gaya nito yung ML, yung kay Laila de Lima. Ayan, isa pa yan. Lumusot. Ito, maaari natin consider to dahil alam mo bakit? Ano to? Bakit? Sympathy vote to. Ah. Doon sa mga taong naawa kay Laila de Lima na nakulong. Saka ano ata yan, identified sa liberal yan eh. Yes. Parang nag-push ata ang liberal yan. Kasi ano sabihin ng ML ba? May ibig sabihin ng ML eh. Malayang ano ata. Malayang liberal. Parang gano'n, hindi ko maintindihan. Something like that. But again, akala ko nga Mobile Legend yan eh. Itong 500 plus 1,000 votes ng ML, alam natin, ang pinaghugutan nito, yung tinatawag nating sympathy vote. No? And of course, may mga supporters din talaga sila. Kasi nga sa liberal party, marami din naman Pero mga itong Akbayan, hindi ko alam saan huhugutin eh. Sympathy? Wala namang naapi sa kanila or what. And ang nakapaano niyan, yung kanilang yung kanyang representante, si Sendanya ba yun? Ayun, nakakuha ng yung sympathy. Ganun ba yun? Yun, mamamayang liberal pala, ML. Akala ko Mobile Legend. Mobile Legend. Ang bumoto ata yun, mga player ng ano eh. Oo, hindi. Siyempre, ML. Nakakita ko ML, boboto ko yun. Player ako ng ML, di ba? Tapos nung nalaman ko, sila na dilima pala representante namin. So, ito lang yung naka-question mark sa atin na tinatanong din ng mga mamamayan ng Valenzuela. No? Kasi tayo taga roon din. Totoo. At nagtatanong yung mga kababayan, paano nangyari yun? Ang ano ngayon, ang tag ito, yung bumaba ang boto, unexpected. Dati mataas na ito eh. Yung one pack man ni na Mikey Romero. Di ba? Yes. Aywan ko lang ngayon kung makakapasok ang one pack man. Ha? Sana makaabot sila kahit isa man lamang ay pumasok sa kanila. Yun na nga eh. Dahil... Maraming grupo ngayon ang medyo, yung dati ng bahagi ng party list ay parang mawala. Yung Kabayan. Yung Kabayan ni Kong Ronsalo, parang mawawala ata ngayon. Ito yung 0.56%. Yung one pack man. Bantayan. Halos yan. 232,124. Pang ilan siya sa listahan? Number? Naku, malayo. Ayan. Malayo na to. Ay, baka hindi pa pumasok yan. Malamang. Pag nagkataon. Malayo. Oo. Kasi sa tansya ko dyan, kung kailangan mo ng 45, yung pasok hanggang 30, 35, baka meron pang isang representante. Baka makapasok pa. Kasi kung kakailangan, kasi doon sa 6. Doon lalabas yung formula na hinihingi natin. Yan, Kapag nakita natin yung formula na ito, doon lulutang yun eh. Doon lulutang yun at makikita natin kung sino talaga yung mga nanalo at sino pa yung may pag-asang makapasok. Ang tanong pa natin dyan, Kuya Benny, yung ML na yaman din lamang nabanggit mo, sa problemang kinakaharap ngayon ni Laila de Lima, mauupo kaya siyang representante ng ML? Well, sa akin, sa nakikita ko, makakaupo yan. Ganon? No, dahil basically, ang sinasabi lang naman doon sa naging ruling ng Court of Appeals, pinagpapaliwanag yung hukom yung ng RTC. Dahil nga naman sinabi sa batas natin na bago ka magdesisyon, gaya niya, pinawalan sala mo, ilalagay mo yung basehan ng iyong naging desisyon. Kung bakit mo siya pinapawalang sala? Walang basehan eh. Di ba? Pwede ba isulat doon na, kasi tinakot ako ni Jen Zubarjaga, kaya yan ang naging desisyon. Pwede ba yon? Pwede. Hindi, pero malabo yung mangyari yun eh. Hindi, diba? so ang nangyari is walang nakalagay na paliwanag na basehan doon sa acquittal, inakwit na lang. Yun ang naging punto ni Soljan Minado Guevara. Yes. Parang napaka-broad ng desisyon ng lower court. Para ipawalang sala mo agad si Laila de Lima et al. Yes. Ngayon, ibinaba uli sa RTC. Now, ang tanong ng taong bayan is...
kailangan bang Ikulong. ibalik sa kulungan ulit? Yun na nga. Dahil no bail yung kasong yan. No bail at saka reclusion perpetua yan kung sakasakali. Kasi ano yan yung drugs, ano? Yung ng unang kinakaharap niya. Yes. Meron doon isang abogadong narinig na nagpapaliwanag kayo na tungkol dyan. Ang kanyang punto ay kung meron na niya matitibay na ebidensya batay doon sa reklamo, pwede sabihin ng judge na makukulong siya. Pero kung doon sa mga ebidensya nakita niya, hindi ganoon. Bagamat yan ay reclusion perpetua o no bail recommended, ay may kakayahan ng judge sasabihin, o sige, pwede ka mag-bail. Yun daw ang yun ang paliwanag. Pero sa iba naman, sabi, hindi, dapat yan, makukulong yan. Kasi null and void yung desisyon ng lower court eh. Di ba? Parang in-upheld ng Court of Appeals yung naging desisyon ng Muntinlupa RTC. Kaya sabi niya, parang back to zero yan. Magkakaroon ulit kayo ng hearing at kakaharapin No bail uli. Parang ganon. Ang paliwanag, kayo na naman, narinig ko rin paliwanag ng abogado ni Secretary Laila de Lima. Iba naman. Iba siyempre, abogado niya. Ano expect natin na ipaliwanag niya? Siyempre, papanig yung doon sa pabor kanyang naman kliyente. sa kanila. Natural yun. Pero again, ang sinasabi nga natin dito, ang malinaw, is hindi naman sinabi na siya guilty. At lalong hindi sinabi na siya ay acquitted. Yun. Ang sinasabi is, ipaliwanag nyo muna ito. Ang pinagpapaliwanag yung judge, no? Hindi naman si Secretary de Lima. Hindi si de Lima pinagpapaliwanag. Pero ang tanong is, ano yung magiging aksyon dito sa naipalabas na kautusan naman ng Court of Appeals? Will this affect the case of de Lima personally, or will this only affect yung tinatawag natin na decision na lilinawin lang? Ayun. Diba? Pero ako sa tingin ko naman, hindi naman ata makaka-apekto sa pagiging representante. Kahit na makulong siya, parang dati, di ba? Senadora siya nakakulong. So kung halimbawa, halimbawa lang po sabi ng korte, sige, ikulong ka uli. Ay, representante. Congresswoman pa rin siya. Yan. Pwede niya pa rin gawin yung tungkulin niya roon sa loob. Ayan. Ang maapektuhan lang, hindi siya matutuloy ng member ng prosecution team. Hindi. Diba? Hindi na pwede yun. Hindi na pwede. Via Zoom yung hindi na kasi pwede yun na ata ang bargaining ngayon, lumulutang na para bagang, kasi natalo ata yung dalawang member ng prosecution team. Silang dalawa ni Atty. Sel Jokno tsaka itong si Laila de Lima ang ipapalit daw. Pero again, hindi pa tayo nakakaupo. Bigyan lang natin ng magandang payo itong mga kaibigan natin. Paano pa yan? Payo natin. Wag ho tayo magpapagamit. No?